Leandro, nandito ako sa isang warehouse sa Cavite. Kasama ko si Janet tsaka si Ofelia. Nililigtas namin si Lara. Walang hiya ka? Ha? Bessie, lumabas na tayo. Salubungin na natin ang mga pulis doon. Tara! Teka lang po, si Mami Janet. Iligtas niyo po siya. Bitawan mo ako, Digoy. Hindi ako sasama sa'yo. Bitawan mo si Janet! Hindi niyo makukuha si Janet. Akin lang siya. Magkakamatayan tayo dito! Tigoy, huwag mo akong subukan. Babarilin kita! Sige, puputo ko to! Puputo ko to! Janet! Janet! Bitawan mo ako, Janet! Babalikan kita! Handaan mo yan! Babalikan kita! Piling, magmadali ka. Si Lara, sinugod ni Oscar sa ospital. Ano? Ano kayo nangyari sa batang yun? Hindi ko alam. Halika na. Para makabalita tayo kung ano nangyari. Doktor, ano pong problema sa anak namin? Bakit kailangan niyo mag-undergo ng mga tests? I'm sorry to say na may sakit sila. Malubha ho ba? May kidney failure ang bata. Patuloy kami sinusubukan ng panahon. Kung karapat-dapat kami mag-alaga kay Lara. Don't give up. I am sure kagaling si Lara. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng problema ang hindi nasusolusyonan. Basta maniwala ka na lang na matatapos ang lahat ng ito. Sana nga pa, matapos ang lahat ng ito, buhay pa rin ang anak ko. Dahil kung mamatay siya, hindi ko kakayanin. Kailangan ni Lara ng kidney. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan natin maghanap ng kakompatible ng bata. Ako ang ina. Sigurado magka-match kami. Hindi mo kami magkadugo ni Lara, pero magpapatis na rin ako. Papatingin din ako, Dok. Baka sakaling magka-match kami ng bata. Malakas ang pakiramdam ko. Ako ang kamatch ng anak ko. Sa wakas, may magagawa na ako para sa anak ko. Alam mo ba, ang tagal kong hinintay na may maibigay sa kanya na hindi kayang ibigay nila Ofelia at Bessie. Hindi ko na naman matutulungan yung anak ko na eh. Nagbabaka sakali na maging magka-match kami kahit alam ko na hindi naman. Sinasaktan mo na naman ang sarili mo. Ito lang naman ang naisip kong gawin para kay Lara. Pareho lang tayo. Wala rin akong magawa. Pero hindi tayo dapat sumuko. Kailangan patuloy pa rin tayong manalig. Oo, Bessie. Panginoon na lang talaga ang pag-asa natin. Anak, magpagaling ka ha. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Sige, mamaya na lang ako papasok. Janet. Halika na dito. Samahan mo na kami ni Ofelia. Sana magka-match kayo ni Lara. Sana ikaw na yung makakapagbigay ng bagong buhay sa kanya. Siyempre naman magka-match kami. Janet, kahit na hindi tayo magkakasundong tatlo, isa lang naman ang hangarin nating lahat eh. Yung mapabuti si Lara. Tama naman yung sinabi ni Leandro. Kesa mag-away-away tayo, bakit hindi na lang natin alagaan nagsabay-sabay si Lara? Sinabihan na kita, di ba, Andrew? Kapag nakita mo si Ofelia, kapag nilapitan mo, back to zero ka na naman. Ronald. Honestly, pare, balik ka na naman sa dati. Gusto ko lang malaman ang lagay ni Ofelia. Hindi niya mo nakita eh. Ako lang ang tumingin. Hindi ko nga siya nilapitan eh. Pare, ganun din yun. Sayang. Sayang lahat ng effort na ginawa natin para makarecover ka. Hindi, Ronald. Hindi sayang. Dahil ngayon, determinado na akong kalimutan si Ofelia. Hindi ko naman kailangan lumayo eh. Para makalimutan siya. Yun yung naisip ko. Dati, lumayo ako nang may nararamdaman ako sa kanya. Ngayon, lalayo ako nang hindi ko na siya talaga mahal. Para manumbalik ang pag-ibig ko pag may nakita akong ibang babae. It's a risk, Andrew. Pero ito ang gusto kong paraan, Ronald.
maniwala ka sa akin. Makakalimutan ko din si Ofelia. Magagawa ko din maging maligaya sa piling ng ibang babae. Mami Cassie? Mami Janet? Mami Ofelia? Anak, Bakit po kayo umiiyak? Nag-aaway po ba ulit kayo? hindi. Anak, hindi. Masaya lang kami dahil finally, nagkaayos na rin kaming tatlo. Anak, hindi na kami mag-aaway tatlo, ha? Pangako yan. Talaga po? Oo. Oo, anak. Kaya magpagaling ka, ha? Para kapag magaling ka na, maalagaan ka na namin. Sana may isang kamatch sa atin si Lara, hindi ba? Yun naman ang hiling nating lahat, Han. Kung wala man kamatch si Lara sa ating apat, tutulong ako maghanap ng kamatch niya. Ako rin tutulong ako. Huwag kayong mag-alala. Siguradong ako ang kamatch ni Lara. Doktor, ano po resulta ng test? Pagkamatch ba kami ng anak ko? I'm sorry, Leandro, pero hindi kayo magkamatch nila. At isa pa, mahina ang kidney mo. Kahit magkamatch kayo, hindi ka maaaring mag-donate ng kidney sa bata. Ako ho, Dok. Magkamatch pa kami ni Lara. Yes, Miss Perez. Magkamatch kayo ng anak. Sinasabi ko na nga ba eh. Pero hindi po kayo maaaring mag-donate. Dahil may history po kayo ng hepatitis. Kapag nagkaroon po kayo ng ganitong sakit, wala po kayong kapasidad na mag-donate ng kidneys. Pero Dok, ang tagal na noon, nakakulong pa ako. Magaling na ako ngayon, kaya pwede mo nang kunin yung bato ko anytime. I'm sorry, Miss. Pero hindi po talaga pwede. Pasensya na. Hoy! Pakunin niyo ako dito! Kailangan ko makalabas! Pakawalan niyo ako dito! Hoy, Digoy! Huwag ka manggugulo dyan, ha? Baka gusto mong ibalik kita sa Bartolina. Kailangan ko makalabas dito eh! Kailangan ko makagante! Lahat ng preso ayaw dito sa loob. Sana naisip mo yan bago ka nagkasala. Hoy! Bumalik ka dito! Sil! Bumalik ka! Bumalik ka dito! Gusto pa makawala. Siyempre, gusto ko makalabas dito. Ano pala eh? Planuhin natin. Eh, paano? Sama ako dyan. Kailangan makalabas ako, marami yung babalikan dun. Akala ko pa naman, ako na yung makakatulong sa anak ko. Hindi pala. Hindi rin po kayo magkamatch, Miss Alcuar. It's okay, I understand. Hinihintay ko lang, Dok, na banggitin niya yan. Dok, alam ko na rin ho kung ano sasabihin niyo sa akin. Huwag niyo na lang pong ituloy. Gusto ko lang po sana malaman kung paano tayo makakahanap ng kamatch ni Lara. Hindi na natin kailangan pang maghanap ng donor. Dahil meron ng isa sa inyo na qualified na mag-donate ng kidney sa bata.
at nasa perfect condition para mag-donate. Dok, sino? Sino ang kamatch ng anak ko? Ikaw, Ophelia. Ikaw ang may kapasidad na mag-donate ng kidney sa bata. Ako, Dok? Magka-match po kami ni Lara? Yes. Pero, paano nangyari yan? Di naman sila magkaano-ano? Miss Perez, iba po ang basihan ng compatibility sa kidney. Hindi po ito katulad sa dugo na maaari nating makuha sa ating mga magulang. Kahit hindi po magkamag-anak ay maaari maging compatible ang donor sa pagbibigyan niya. Ang katunayan nga po niyan, mas malaki pa nga ang posibilidad na maging compatible ang donor na hindi related sa pasyente. Salamat po. Lord, thank you. Thank you, Lord. Buti may nakamatch sa atin, no? Hindi na natin kailangan maghanap ng donor. Bueno, Ophelia, kapag handa ka na, maaari na nating simulan ang operasyon. Dok, handang-handa na ho ako. Sa lalong madaling panahon, gawin ho natin ang operasyon kasi kung maibibigay ho natin kaagad yung kidney ko kay Lara, mababawasan na ho yung paghihirap ng anak namin tatlo. Gagawin po namin yan, Miss Almasan. Ano bang kailangan kong gawin para makalaya dito? Siyempre lang. Guguluhin mo lang yung mga parak na yan. Kagaya ngayon. Parang hindi mahalata na nag-aayos tayo ng tatunasan. Yun lang pala eh. Kayang-kaya ko gawin yun. Kailan ba layanin nyo dito? Madali na yan eh. Basta huwag ka lang mainip. Basta ang importante, kunin mo lang ang atensyon ng mga polis na yan. Pagkatapos, para hindi nila mahalata yung plano. Basta siguraduhin mo nakasama ako sa paglayanin niyo. Basta huwag ka lang mainip. Bakit ba kating-kati ka tumakas? Nagbabalikan ako babae. Siya ang dahilan kung bakit ako nakakulong ngayon. Gagawin kong impyerno ang buhay niya. Wala talaga akong kwenta, Leandro. Wala akong magawa para kay Lara. Ni yung katawan ko, hindi pumapayag na maging bahagi niya. Honey, wala kang dapat ikaselos kay Ophelia. Anong wala? Tayong tatlo, hindi tayo pwedeng mag-donate, pero siya pwede. Parang siya lang yung pinagpala ng langit eh. Dahil siya lang yung bukod tanging tao na pwedeng sumalba sa buhay ng batang pinag-aagawan nating lahat. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, nagiging okay na si Lara. Pero Leandro, bakit hindi ako? Bakit kailangan si Ophelia pa? Bakit hindi na lang ako yung pwedeng mag-donate ng kidney sa kanya? Lahat kayo, kaya niyo ibigay ang mga hindi pwedeng ibigay ng ibang tao kay Lara. Nagkataon lang, si Ophelia yung kamatch. Natatakot ako, Leandro. Paano kung dumating yung araw na hindi na ako kailanganin ni Lara? Paano kung mawalan ako ng silbi bilang nanay niya? Huwag mo inisip yung mga ganyang bagay. Ang kailangan mo lang gawin, pang-unawa, pang-intindi. Yun lang ang kailangan mo idagdag. Pero Bessie, ang dami mo na nabigay kay Lara. Ang dami-dami na. Panahon naman siguro para iba naman.
Tama ka, Leandro. Umiral na naman yung pagiging makasarili ko. Pero tama ka. Tandaan mo, ang nanay, laging kailangan ng anak nila. Ang mahalaga ngayon, gagaling ang anak natin. Konti na lang, Ami. Konting-konti na lang. Ako na yung makapagbibigay ng kailangan ni Lara. Pero hanggang sa huli, si Ophelia pa rin. Si Ophelia pa rin ang makapagbibigay ng mga kailangan niya. Nakakainis, di ba? Eh, Janet, isipin mo na lang na mabubuhay si Lara. Hindi na siya magkakasakit ulit. Kasalanan ko ba mainggit? Kung buhay na anak ko, si Ophelia yung kailangan niya. Ngayon na nga lang na magiging ako. Hindi pa pwede. Eh, kasi nagkasakit ka nga, di ba? Eh, magka-match naman daw kayo eh. Pero bawal ka lang talaga mag-donate. Binabalikan yata ako ng masasamang ginawa ko noon eh. Kung di ako nakulong, hindi ako magkakahepa. Ako sana yung makapagdagdag sa buhay ng anak ko. Janet, hindi mo na mababalikan yung nakaraan. Kaya huwag ka nang malungkot. Maging masaya ka na lang dahil makakasama mo ulit si Lara. Ang sakit lang kasi tanggapin eh. Ang baba-baba ng tingin ko kay Ophelia. Sabi ko sa kanya wala siyang kwenta, wala siyang maibibigay sa anak ko. Pero kailangan ko lunukin yan. Dahil siya lang yung makapagbibigay ng kinis sa anak ko. Eh, ganun talaga yun eh. Daya-daya ng Diyos. Hanggang sa huli si Ophelia pa rin kailangan niya. Ganun ba magiging ako naman? Sobrang saya ko, Nay. Pakiramdam ko magiging bahagi na rin ako ni Lara sa wakas. Parang ako na talaga ang nanay niya. Pakiramdam ko talaga parang sa akin siya nanggaling. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kailangan mo lang maniwala. Tingnan mo, pati ang langit, ikaw ang kinampihan. Oo nga, Nay. Alam mo, Nay, ganito pala yung pakiramdam, no? Kapag kakailangan ka ng isang tao. Ngayon, hindi man ikaw nagsilang sa kanya, ikaw naman magduduktong ng buhay niya. Parang pinanganak mo siyang muli. Oo nga, Nay. Kaya nga masasabi ko talaga na parang anak ko na tong si Lara. Kasi meron akong bahagi na magiging bahagi na rin niya. Pakiramdam ko magiging bahagi na rin ako ni Lara sa wakas. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kailangan mo lang maniwala. Tingnan mo, pati ang langit, ikaw ang kinampihan. Galingan mo sa pagbibigay ng kidney sa anak ko, ha? Dapat gumaling siya. Dapat mawala yung sakit niya. Ophelia, maraming salamat dahil pumayag kang magbigay ng kidney kay Lara. Sana hindi magbago yung isip mo. Hinding-hindi, Bessie. Gagawin at ibibigay ko ang lahat para kay Lara.
kahit anong parte ng katawan ko pa ang kailanganin niya, mabuhay lang siya. Kaya hindi niyo kailangang magpasalamat sa akin dahil kung kayo ang nasa posisyon ko, alam ko naman ganun din ang gagawin niyo eh. Dahil tayong tatlo, nanay ni Lara. Ophelia, pasensya ka na ha, sa mga pang-away ko dati. Sa totoo lang, ikaw talaga yung tagapagligtas ng anak ko eh. Nung iniwan ko siya, ikaw yung nag-alaga sa kanya. At ngayon, ikaw yung magdadagdag ng buhay sa kanya. Nakakainis. Pero salamat, Ophelia, salamat. Tayong tatlo ang nanay ni Lara. Kaya sabay-sabay natin siyang palalakihin. Daddy, masakit po ba magpa-opera? Sa una lang, pero pagkatapos nun, okay na. Ang importante, gumaling ka. Pagkatapos nun, hindi ka nahihimatayin o manghihina. Makakapaglaro na po ulit ako? Oo naman. Gagawa tayo ng maraming kites pagkatapos. Gusto ko na pong umuwi, Daddy. Pagkatapos po ng operation namin ni Nanay Ophelia, umuwi na po tayo. Gusto ko na po magpalipad ng kite at maglaro sa dollhouse. I promise, gagawa tayo ng maraming kites para malaro mo. Siguro po, ang saya ng maraming nanay. Ngayon ko pa lang po mararanasan eh. Kasi dati, nag-aaway sila Mami Janet, Mami Bessie at Nanay Ophelia. Pero hindi na sila nag-aaway ngayon. Magkakasundo na sila kahit papaano. Kaya maalagaan ka nilang tatlo. Swerte ka nga eh. Tatlong ina mo nagmamahal sa'yo. Nandito pa ang daddy mo. Opo, ang swerte ko nga po. Kaya nga po, every night, lagi ako nagpe-pray kay Lord. Salamat sa maraming nanay. Salamat sa mabait na daddy. At syempre, salamat dahil kasama ko kayong lahat. Basta baby, be strong, okay? Ha, sandaling-sandali lang to and then after this, everything will be okay. Opo, Mami Bessie. Hindi na po ako natatakot. Kasi alam ko po, paglabas ko, nandiyan na po kayo. At kapag may sumakit, sabihin mo sa akin, ha? Aawain ko yung doktor na yan. Janet. Sige po, Mami Janet. Kapag sumakit po, sasabihin ko po sa inyo. I know you're brave. Bessie, pagkatapos ng operasyon ni Lara, kapag magaling na siya, baka pwede ulit tayo magkaroon ng schedule sa kanya. Pero sana, makasama ko na siya ng mas matagal. Oo naman. Lahat tayo, meron tayong karapatang makasama si Lara. Dok, kumusta po yung lagay ng anak ko? Si Lara. Si Ophelia ho, kumusta na ho si Ophelia? Okay na rin ho ba siya? Very successful po ang operation. Andrew, pwede ba na bumalik na lang tayo sa dati? Pwede bang mahalin mo na lang ako ulit? Hinahanap na ng pulisya ang mga preso nakatakas kagabi sa Bilibid. Narito ang mga pagkakakilanlan sa mga nakatakas. Nakatakas si
si Tikoy. Ako, Janet, mag-ingat ka. Baka balikan ka nun. Nung una, akala ko masamang makihati sa anak. Nasanay kasi ako na pag akin, akin lang. Pero pag mahal mo pala talaga ang isang tao, matututo kang magparaya. Marunong ka rin mag-let go ng anak. Kaya, Han, I think I'm ready to let go of Lara now. Bigoy? Kumusta ka na, Janet? Tulong! Dati, nakawala ka. Ngayon, hindi ka na makakawala. Pag di ka bumalik,